Sound check. Hello. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kabiyaya. Magandang gabi po, Pastor. Good evening po, Brother Edwin. Gabi po, Pastor. Good evening po, Pastor. Good evening po. Good evening po, kapatid. Good evening po, Pastor. Magandang gabi po. Okay, sorry po. Nagkaroon lang po ng konting technical problem. Nagkaroon ng brownout dito sa Malabon. Akala ho namin nag-rapture na. Nandito pa naman po ako. At nandiyan pa kayo. So, chinek ko naman si Bishop Emmy na nandun pa rin naman sa church. So mali lang ng false alarm, mga kapatid. Ingat kayo sa mga false alarm. Marami ho nagtuturo ng ganyan na rapture na raw. Joke lang po. Okay, ulit. Magandang gabi ho sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, ng aking mga kapatid sa Panginoon na mananampalataya kay Kristo at mga kapatid ko sa Panginoon. At salamat po sa inyong pag-attend ngayong gabi. At di ko na po patatagalin, masyado na late. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pabor sa amin bilang iyong mga anak, na dahil lamang kay Kristo Jesus kami, Panginoon, ay nakakalapit sa iyo. At dahil din po rito, Panginoon, pinaboran mo rin kami dahil sa iyong anak, Panginoon. At salamat po talaga, Panginoon, sa iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. At karoon ng technicality problem kanina, pero salamat, Lord. Nakapunta pa rin ako, Panginoon, sa gawain mo. At alam ko naman na hindi mo pababayaan ang gawain ito, Panginoon, sapagkat ang aming hangarin lang, Panginoon, ay iparating sa sanlibutan ang tunay na gospel. Ng gospel na ito, Panginoon, ay maitaas yung tinapos mo sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang aming pinag-uusapan lang, Lord, at wala kaming taong itataas. Maging ang aking sarili, Panginoon, ay walang karapatang itaas, Panginoon, kundi kayo lamang. At sa guidance ng iyong banal na Espiritu, pag-uusapan po namin, Panginoon, ang iyong kalooban. Salamat po ng marami, Panginoon, sa aming pagsasalu-saluhan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord sa mga bahay natin. Kahit kayo lang nakarinig, huwag nyo na iparinig dito. Basta palakpak po kayo. Kasi sa Diyos po yan, hindi po yan kahit kanino. Ako rin pumapalakpak sa Panginoon. Mahina nga lang. So ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pabor ng ating Panginoon. At salamat po sa inyo rin buhay na nagtsatsagang mag-aral ng salita ng Diyos. Okay, so ang topic po natin ngayon ay medyo kakaiba naman ng konti, no? Masyadong masalimuot yung mga bagay na tinatopic ko noon eh. Pag-usapan naman po natin na kung sa Old Testament nagkasundo ang Diyos at si Abraham bilang lumang tipan na ang pangako ng Diyos kay Abraham na yung mga anak mo ay kasindami ng buwang sa dagat, mga bituin sa langit, ay pagpapalain ng Diyos at sa magitan ng bansa mo ay ipapanganak doon ng Mesiyas at sa magitan ng yung mga ina po ay makakilala mga hentil. Ngayon, sa bagong tipan, sino ba nagkasundo sa bagong tipan? Yung tanong doon eh. Kanina ba nakipagkasundo ang Diyos sa bagong tipan? Ang bagong tipan po kasi may kasunduan regarding sa salvation ng mankind sa bagong tipan. Iba kasi ang lumang tipan. At ang lumang tipan ay sa magitan ng kautusan. Pero pagdating sa bagong tipan, sa biyaya lamang. Ngayon, ang tanong, kanino ba nakipagtipan ang Diyos? Sa tao ba? Sa atin ba? O sa Diyos mismo? So, gusto kong maintindihan yung mga kapatid na ang bagong tipan, wala pong kinalaman ng tao po dyan. Walang sino man dito sa mundo na ang Diyos ay nakipagtipan sa tao para sa bagong tipan. Ang bagong tipan po ay sa pagitan po ng Diyos Ama at Diyos Anak.
At yun po yung patutunayan natin ngayon na yung bagong tipan ng kaligtasan ng tao, ang nakasundo po dyan, ang Diyos Ama at Diyos Anak. Wala pong kinalaman ng tao dyan. Sa madaling salita, recipient lamang po talaga tayo. Wala talaga tayong pagmamalaki kasi hindi naman nakikasundo ang Diyos sa atin eh. Diba? Kagaya ng babaeng ikakasal, kung naalala nyo yung kasalan ng mga Hudyo, ang nakipagtipan dito yung magulang sa magulang eh. Diba? Yung magulang ng bride at yung magulang ng groom para sila ay mabetrot. So ganun din sa atin, hindi nakipagtipan ng Diyos sa atin. Ang nakipagtipan sa magulang natin. At ang magulang natin ay ang Diyos at ang si Kristo. So, di ba? So, ibig sabihin, wala akong kinalaman po. Kaya, pag sinabing covenant na bagong tipan, hindi po Diyos, hindi po taong kausap ng Diyos dito eh. At bigyan ko kayo ng mga several verses na nagpapatunay na ang kasunduan ng kaligtasan ng tao sa buong mundo ay nag-usap dyan ay kapwa Diyos, Diyos sa Diyos mismo, hindi sa tao. Naunawaan kasi ng Diyos Ama at Diyos Anak na ang tao ay makasalanan. Sabi rito, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ngunit libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So sa verse pa lamang ito, nagpapakita na nagkasundo talaga ang Diyos Ama at si Kristo Jesus. Ito'y another verse na sinasabi na, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos. Sino ba ang Diyos to? Diyos Ama. Kasi, ang pinapatungkol dito na yung Diyos daw ng libre, ay ang libre ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan daw ni Kristo Jesus. So, ibig sabihin, ang Diyos Ama at si Kristo Jesus ay nagkasundo na dapat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ibig sabihin, mga kapatid, mga utol, wala tayong ambag dito sa kasunduang ito. So, hindi ikaw ang nakipagkasundo sa Diyos. Kasi pag ang tao, pag nagkasunduan Diyos ang tao, magmamalaki ang tao. Panginoon, kaya ako naligtas kasi may kasunduan tayo. Magmamalaki ang tao na dapat kami maligtas kasi tayo ay may kasunduan. No. Walang ipagmamalaki ang tao kung ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ang nagkasundo. Desisyon nila na iligtas tayo. Desisyon nila na patawarin ang ating kasalanan at ang kabayaran nito ay kamatayan. At ang kamatayang ito ay ginawa ni Kristo. Ito, yan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na ating Panginoon, obviously. Diba? So dito pa lang sa verse ito, nagpapakita na yung Diyos Ama at ang Diyos Anak ay nagkasundo na mamatay para kabayaran ng kasalanan natin. So tingnan nyo, ang mentality ng Diyos dito, naiintindihan ng Diyos na makasalanan tayo, wala tayong kakayanan. So sabi rito, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruming basahan ng katulad. Sabi ito, sa harapan ng Diyos, marumi yung ating mabubuting gawa. Tapos nalalanta tayong gaya ng mga dahon na tinatangay tayo ng malakas na hangin sa ating kasamahan. Sa sobrang kasamaan daw natin, para tayong nalalantan dahon, ibig sabihin, unti-unti tayong pinapatay ng ating kasamaan. Pinapakita dito mga kapatid, sa bagsak na kalagayan natin mga tao, wala tayong kakayanang gumawa ng mabuti. Kaya nga yung mga ibang nagtuturo ng mga Christian churches, nasabi nila, ang aking pagsamba sa Panginoon ay kaluguran para malugod ang Diyos. Hindi mo pwedeng pagmalaki sa Diyos na nalulugod ang Diyos sa pag-worship mo, yung pagiging prayerful mo, yung pagiging palasimba mo, palabasa mo ng Bible, kompleto ka ng series ng G12. Hindi nakukuha dun yun. Not by your works. Ibig sabihin mga kapatid, wala tayong dapat ikabahala sa Diyos kasi kung meron mang unang
personal dito sa San Sinukob, sa buong universe, ang Diyos na ang unang nakaunawa sa atin na tayo'y makasalanan. Yung ibang pastor hindi naintindihan na tayo'y makasalanan eh. Kung maka-demand sa mga patama ng preaching, yung mga meron dito pinapasabi ng Panginoon. Meron dito, hindi pa sila kasal, nagsasama na sila. Magsisi ka kapatid. No? Ganyan ang mga preaching ng mga yun, no? Magsisi ka. Tingnan niyo mga kapatid, ano ang pagkakaiba ng taong nangangalunya sa pastor na nagpapatama during preaching? Di ba yung pangangalunya, kasalanan? O, kasalanan yun, di ba? O yung ginagawa ng pastor na nagpapatama during preaching, hindi ba kasalanan yun? Di ba siya nakakapagmura sa pag-iisip? Tandaan nyo, lahat, maliit, malaki, lahat yung kasalanan. O. Ano ang pagkakaiba ng chismosong elder na pinagchichismisan yung worship leader daw nilang bading? Sa worship leader na may lihim na kabadingan. Oh. May pagkakaiba ba? Oh. Ang tao makasalanan. Walang malit, walang malaking kasalanan. May tinuturo ng Katoliko, may venial sin, merong mortal sin, merong cardinal sin. Daming mga sin. Oh. Ano ang pagkakaiba ng ang isang madre na nagro-rosaryo nung matabig ay nakapagmura kumpara doon sa nakatabig na nangnakaw ng bag kaya siya natabig yung madre? Sino ba makasalanan sa dalawa? Oh. Walang pagkakaiba doon. Ang madre at saka yung magnanakaw parehong makasalanan. Oh. Itong mga nagtuturo kung maka-level ng kasalanan. Maigpit na kasalanan niyang kapatid. O, di ba? Tandaan nyo, lahat tayo makasalanan. Maliit, malaki kasalanan. Dapat kasi natin maintindihan na tayo makasalanan. Itong mga iba nagtuturo, kung maka-demand sa mga tinuturuan, kala mo, hindi rin sila makasalanan. Kaya tingnan mo, maraming judgmental sa mga perverted gospel. Oh, eto may sinabi si Santiago dito Sabi rito, no, ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo nagkakasala. O yung pala nga lang magtangi ka ng tao, kung meron kang favoritism, simbahan, marami yan. Pag malakas mag-tithes, paborito ng pastor. Oh. Nagtatangi ng tao, di ba? O yun, kasalanan nga yun Oh. Ay, ito pamangkin to ng tither, malakas mag-tithes to. Bigyan natin siya ng opportunity sa ministry. Gawin siyang worship leader. Worship leader, walang alam sa music. Porque malakas lang mag-tithes. Kahit na walang katalent-talent sa music, kahit walang katono-tono mga kanta, pinapatayo. Ang tawag doon, discrimination. Sabi dito, ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo nagkakasala at batay sa kautusan daw, no, dapat kayong parusahan. Dapat pinaparusahan yung mga ganyang pastor na may favoritism sa simbahan Porque ba yung member mo caretaker lang ng church? Kakaawa yung mga caretaker ng church, sa totoo lang. Ginagawa nilang katulong. Oo, nandun na tayo, walang perpektong pastor. Pero the point is, hindi tayo dapat magmalaki na tayo ay kung maka-preach sa tuwing linggo kala mo napakababanan, pinapatamaan yung mga Ito yung sinasabi rito, no, ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo nagkakasala. At batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. O ito yung pinaka-main verse natin, James chapter 2 verse 10. Ang lumalabag sa isa kahit tumupad sa iba pang mga utos ay lumalabag rin sa buong kautusan. Oh. Nasunod mo nga lahat ng utos pero nagkukunwari ka.
Kunwari, hindi ka galit pero galit ka pala. Kung meron mang hypocrisy sa simbahan, marami dyan sa simbahan talaga. Magbebeso-beso pero masama ang loob, nagtititigan ko. Tapos pagtalikod, maraming sinasabi. Uso sa simbahan yan. Yung sabing hindi ganyan ang simbahan nyo. Merong ganyan, aminin na natin. Kasi nga bakit? Huwag na kayo magtaka kasi nga makasalanan tayo. Hindi ko pinipitasan ng mga tao dito, but the point is, gumising kayo, lahat tayo makasalanan kaya hindi tayo dapat magbanal-banalan sa simbahan. Ang gusto kong ipunto sa inyo mga kapatid, dapat maintindihan natin ang tao ay makasalanan kahit pastor ka pa. Walang pastor-pastor sa pagiging makasalanan, lahat tayo makasalanan. Kaya nga sa mata ng Diyos, pantay tayo eh. Yun ang ibig ko sabihin kung ba't ko sinasabi sa inyo na nagkasundo ang Diyos Anak at Diyos Ama. Nagkasundo sila na kailangang iligtas ang tao. Dahil makasalanan nga tayo. Kaya sila nagkasundo. Bakit? Kasi nga, naiintindihan nila yung kalagayan ng tao. Kaya tayo mga kapatid, kapag nagkakasala tayo, huwag nating husgahan ang Diyos na tayo parurusahan. Ibang Kristiyano, pag nagkasala, feeling nila pinarurusahan sila ng Diyos eh. Yun ang gusto kong ipunto sa inyo mga kapatid kung ba't ko sinasabi to, no? Minsan ang mga Kristiyano nahuhusgahan ng Diyos. Pag nagkasala, hingi ng tawad. Akala nila ang Diyos galit. Hindi nila alam noon pa mang naunawaan na tayo ng Diyos at tayo makasalanan. Kaya nga pinadala niya yung kanyang anak eh. Nagpapatunay na ang Diyos ay naiintindihan ng kalagayan ng tao bilang makasalanan, pinadala niya yung kanyang anak. Nagsakatawang tao ang Diyos. Doon pala nagpapakita talaga na uuunawaan ng Diyos ang tao na makasalanan. Ngayon, ang tanong, pag nagkakasala ka, ba't ka natatakot sa Diyos? Gusto kong basagin mga Kristiyano dito nakikinig sa akin na huwag niyong husgahan ng Diyos. Pag nagkakasala kayo na baka nagagalit ang Diyos sa inyo, nawawala ang pagpapala ng Diyos sa inyo. Nawawala ang kaligtasan niyo pag nagkakasala. Hindi lang makaatin ng simbahan, iniisip niyo nawawala kayo sa Diyos. Ito pakita ko sa inyo kung ano katangian ng mga Kristiyano. Dapat nyo kasi maintindihan, ito yun John 1:12. Sabi rito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos, mga kapatid. Tingnan nyo kapag ba ang isang anak nagkasala sa magulang, nawawala ba ang pagiging anak niya? Nawawala ba sa kanya yung apelido niya? Na bilang, halimbawa, ang apelido niya ay halimbawa, Ayala, Ayala. Sorry sa mga may apelidong Ayala. Sample lang to, disclaimer. Ang ikaw ay pamilyang Ayala. Nanay mo, apelido Ayala. Tatay mo, Ayala. Ikaw, Ayala. Ngayon, nagkamali ka sa magulang mo. Na-inlove ka sa poging lalaki, pogi-pogi. Sumama ka. Nagtanan kayo. Siyempre, sumama ang loob ng magulang mo kasi nga, hindi ka patapos ng college. Sumama ka. Na-disappoint sa yung magulang mo. Pero ang tanong, anak ka pa rin ba ng magulang mo? Ayala pa rin ba ang apelido mo? Siyempre, anak ka pa rin. Yung ibang mga nagtuturo ng Bible, magkasala ka lang, nawawala ng pagiging anak ng Diyos. Di ka na anak ng Diyos. Kaya nagkasala. Kaya linaw dito, yung lahat daw ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ay binigyan niya. Sino nagbigay? Sino nagbigay ng authority? Hindi self-declaration. Ang Diyos na nagbigay dito, ang Diyos ay nagbigay. Binigyan ka ng authority ng Diyos na maging anak ng Diyos. So, anak ka ng Diyos. Eto mga kapatid, ang pagiging magulang ba ay sa dugo ba o sa papel?
Nakakita na ba kayo ng magulang na, o anak, pirmahan mo tong sulat kong to mula ngayon, hindi na kita anak, mag-resign ka na bilang anak ko. Mag-file ka ng resignation sa iyong pagiging anak. Pwede ba yun, mga kapatid, yung anak magre-resign bilang anak? Tay, mula ngayon, hindi na kita tatay ko Ito yung resignation letter, ito yung aprobado ng admin, ito yung selyado ng manager ko, nagpapatunay na hindi mo na ako anak. Pwede ba mag-resign yon? Pwede ba mag-resign ang nanay na pag makulit ang bata, mula ngayon magre-resign na ako bilang iyong nanay. Pwede ba yon? Walang nagre-resign sa pamilya. Walang nasususpinde, walang na-terminate bilang isang anak. Kasi ang nananalaytay sa ating pagiging anak ay nasa dugo. Ngayon, pag nagkakasala ka, anak ka pa rin ng Diyos. Alam niyo, yung mga example ko, ginagamit ko lang yan para maintindihan ng nating lahat na matatag ang covenant ng Diyos sa tao. Pag sinabi ng Diyos na anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. Kung magkasala, anak ka pa rin ng Diyos. Pero yung mga pastor, nawawala daw yung pagiging anak mo. Hindi ko naman nilalahat sabi rito, yung ibang religion po ay may tiwalag pa. Yung mga yan, anong tiwalag? Nag-asawa lang ng hindi iglesia, tiwalag na. Anong klaseng turo yan? Hindi yan ang prinsipyo ng Diyos Kaya nga mga kapatid, meron mang personalidad sa San Sinukob na nauunawa na tayo ay makasalanan, walang iba kundi ang Diyos na yun. Kaya nga yung mag-ama nagkasundo Isa pang verse na nagpapatunay na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay nagkasundo. Ito, common na verse to. Ng artista, nagpa-sexy, tiniwalag ng reliyon. Nagtatrabaho lang naman yung tao. Tiniwalag. Ano yun? Minsan sabi ko, ba't kaya ang tao mas banal pa sa Diyos? Meron ganun, minsan ang tao mas banal pa sa Diyos. Inuulit ko, minsan po ang tao mas banal pa sa Diyos. Lalo na yung relihiyon na yan. Eto, kasunduan ng Diyos Ama at Anak. Sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sinong Diyos to? Diyos Ama. Sa sangkatauhan. Kaya ginawa daw niya? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kung itong Diyos na to ay binigay niyang kaisa-isang kanyang anak, ibig sabihin hindi to anak, kundi Diyos Ama to. Dalawang persona ng Diyos na nag-usap dito, Sa tingin niyo ba yung anak, pamimigay siya ng kanyang ama kung walang pahintulat ng anak? Tay, ba't mo naman ako pamimigay sa tao para mamatay sa krus? Ibig sabihin, nag-usap silang dalawa. May kasunduan sila. Nagayon na lamang daw ang pag-ibig ng Diyos Ama sa mundo, tayo. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ibig sabihin, yung anak, hindi niya ibibigay niyang kanyang sarili, kundi siya pinadala ng Diyos. At hindi siya pupunta sa sanlibutan, kung hindi siya sumang-ayon, ibig sabihin yung anak sumang-ayon din. Ngayon, kung ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay nagsumang-ayon, ibig sabihin sila ang nag-usap ng bagong tipan. Papapatunay na sila ang nag-usap. So, ano yung kasunduan nila? Upang ang sino man daw sumampalataya sa kanya, sinong kanya to? Sa anak, ay hindi raw mapahamak. Kundi magkaroon daw ng buhay na walang hanggan. Ang ganda ng pangako. Kung iintindihan lang natin yung verse, napakabait ng Diyos talaga. Isa sa amazing grace, ang pinaka-amazing grace dito, ay yung Diyos na intindihan na tayo makasalanan. O ngayon, ang tanong, bakit ka sorry ng sorry sa Diyos? Pag nagkakasala ka, naiintindihan ka nga niya Bakit ka hingi ng tawad sa Diyos araw-araw? Diyos ko, Lord.
Ngayon, tinuro ng reliyon sa atin eh. Oh, Panginoon ko mga turong yan. Habang panahon no tayong binulag ng reliyon na yan, na misrepresent nila ang Diyos. Maling Diyos ang pinakilala nila sa atin. Yung Diyos na pinakilala nila, malupit, makitid ang utak. Yung Diyos na pinakilala nila sa atin, matampuhin, iyakin. Tapos yung Diyos nila, nagkakamali. O bakit ko nasabing ang Diyos nila nagkakamali? Kasi tinuturo nila, ang Diyos daw nagbubura daw ng pangalan sa aklat ng buhay. O. Isa ka nakakita ng Diyos na sumulat tapos binura. Ano yun? Ano klaseng Diyos yan? Sulat bura, sulat bura. Diyos ko, Panginoon ko. Saka nakakita ng Diyos na nagsumulat, ay mali eh. Ay, wow, mali. Nawaw mali si Lord. Ano ba turo yan? Kung ang Diyos nagkakamali, hindi siya dapat sambahin kasi nagkakamali siya eh. Ang problema dito, hindi naman nagkakamali ang Diyos. Ang nagkamali dito, yung mga pastor na nagtuturo ng mali. Sus, turo yan. Anong klaseng... Mga kapatid, kapag ang turo ganyan, ibasura niyo yung mga ganyan turo, wala po sa Biblia po yan. Ang tunay na sinasabi ng Biblia, ang Diyos na uunawaan na ang tao'y makasalanan. Bakit? Pinadala nga niya yung anak niya eh. Walang kakayanan tayo na umabot sa Diyos. Yung pagpapadala ng kanyang anak ay nagpapatunay na ang Diyos na uunawaan tayo bilang makasalanan. Tignan nyo, ang Diyos galit sa kasalanan. Kaya nga, inakula lang ng anak niya na ako lang ang parusahan. So kahit masakit sa kanya yun, naparusahan niya yung kanyang anak, na dapat tayo. Paiyakin ko kayo sa verse na to. Isaiah. Yung mga mababaw ang luha rito, malamang iyak kayo dito. Pero yung mga hindi, okay lang, at least maintindihan nyo. Tinito, no? Ito yung verse na nagpapakita na naunawaan tayo ng Diyos eh. Ito sumagot ang mga tao, sino ang naniniwala na ibanalita namin ito? Kanino mo ipinakitang yung kapangyarihan? Sabi dito verse 2, no? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod. Si Kristo daw ay parang kang halaman. So ano daw si Kristo na bilang parang halaman? Tas para daw ugat na natanim sa tuyong lupa. Sakit, no? Ibig sabihin, mga kapatid, si Kristo ay hindi makaagaw pansin ang kanyang katangian. Hindi siya yung mga paintings ngayon na napakapogi ng Jesus. Ito sinasabi rito, no? Kaya nga sabi rito, no, walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay ng pang-akit para siya ilapitan. Mga kapatid, si Kristo na nandito sa lupa, mga kapatid, pangit siya. Hindi siya pogi. Ito, walang katangian, kaganda makatawag pansin. Pero yung pinapakita ni Jesus sa atin, ang popogi, no? Kamukha ni Kurt Cobain, yung rocker na... Pero sinasabi rito, wala siyang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Walang pumansin sa kanya. Hindi siya pinansin. Di ba alam niyo yung kanta nga, like a rose trampled on the ground. Di ba? Para siyang rose o bulaklak, pero tinapon sa lupa at tinapaktapakan. Ganun si Christ noon. Dito pa lang maawa kayo kay Christ eh, kasi nais niyang maligtas tayo. Sabi niya, titiisin ko tong hirap kong ito para yung sino mang manampalataya at maniwala sa akin, bukod sa may buhay na walang hanggan, mananagan at papabor ng Diyos.
Kaya tiniis niya yun. 53, hinamak siya ng mga tao, itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Nakakita na ba kayo ng pulubi na naghihirap? Ganon-ganon si Christ. Noon. Sabi ito na binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Oh. Tunay ngang inalis niya ang ating kahinaan. Yun palang ginawa niya. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. By His stripe, we are healed. Yun ang purpose nun. Subalit inakala nating iparusa ng Diyos sa Kanya. Oh. Akala lang natin na parusa ng Diyos sa Kanya yan. Pero ang totoo nun, may parusa nga ang Diyos sa Kanya. Kaya nga lang, inako niya nga eh. Verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Biro mo, no, yung future na magagawa nating kasalanan, binayaran niya na noon yun. Kung meron kang kasalanan ngayong kapatid na nagawa, binayaran niya na yun, na andun, sinama niya yun doon, inako niya yun. Noong panahon na yun. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. We are healed by His stripe. At sa mga hampas ng Kanyang tinanggap. Oh. Tayo'y lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Alam niyo yung mga tupang naliligaw? Kasi po, alam niyo po ang ugali ng tupa. Inosenteng hayop po yan eh. Alam niyo yung mga tupa, hindi kagaya ng yan ng aso at mga pusa na kaya niyang proteksyon ng sarili niya. Ang mga tupa, pag bumagsak po yan, nadapa, hindi yan makabangon. Inosente nga eh. Ang tupa talaga kailangan ng pangangalaga. Ang tupa madaling maligaw. Doon tayo nalintulad ng Diyos, wala tayong kakayanan na bumangon, wala tayong kakayanan na alagaan natin ang sarili natin kung wala siya. Kung walang Kristo, wala tayo. Kaya nga sabi rito tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Kulang lang sabihin dito, nagkanya-kanya tayo ng relihiyon. Oh. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan tayo dapat tumanggap. Ibig sabihin, biblical yung sinasabi namin ni Bishop Emmy na na pinarusahan siya ng Diyos dahil sa atin. Totoo pala yun. Ito pala yung verse na yun, no? Ngunit ipinataw nga ni Yahweh sa kanya, ang kaparusahang tayon dapat ang tumanggap. Oh. Sabi dito, no, siya ay binugbog, pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Grabe, no? Sinampal, binugbog, hindi man lang gumanti, hindi kaputok, hindi nagsalita. Para daw siyang sabi dito, no, tulad daw ng tupang nakatakdang patayin. Parang korderong hindi tumututol kapag ginugupitan. Alam niyo yung mga hayop? Di ba ang pusa, tanggalan mo ng kuko, magagalit. Ang aso, kaagating ka. Pero ang tupa, iba. Ang kordero, iba. Putulin mo, balian mo, tanggalan mo ng balahibo, balian mo ng buto, hindi umiimik. Ganun daw si Christ. Pinapatay na hindi umiimik. At ito no, at hindi umimik kahit kaunti man. Ayan o. Totoo pala yung sinasabi ko. Sabi dito, no, 8, prophecy na to, nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Totoo naman yun, di ba? Nung panahon na pinako si Kristo, iniwan siya ng mga alagad niya, tapos yung si Pedro, dininay pa siya ng 3 beses. Oh. Sa Old Testament pa lang, prophecy na to. Sabi dito, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Oh. Nakatakda talaga.
Verse 9, 53 verse 9, siya inilibing kasama ng mga sasama't mayayaman. Kahit siya walang kasalanan o nagsabi man lang ng kasinungalingan. O totoo yun, di ba? Kasabayan niyang inilibing yung dalawang magnanakaw. O natupad yun. Pero prophecy na to noon. Ito, dito kayo kilabutan, sabi no, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal at makikita ng laing susunod sa kanya na sa magitan niya isasagawa ko ang aking panukala. Verse 11, ito na yung second coming of Christ. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya, malalaman niyang hindi nawalan ang kabuluhan ng kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ay siyang tatanggap ng parusa ng marami. Ito na yung paghiganti ni Lord balang araw. At alang-alang sa kanila sila'y patatawarin. Dahil dito siya ay aking pararangalan kasama ang mga dakil at kamakapangyarihan sapagkat kusang loob niyang ibinigay. So si Christ pala, kusa niyang binigay yung sarili niya. Nagdesisyon siya. At nakibahagi sa parusa na masasama, inako niya ang mga makasalanan at dinalangin sila'y patawarin. No? Di ba nangyari ito nung nakapako siya sa krus, sabi niya, Panginoon, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa tingin niyo ba mga kapatid, kung hindi naiintindihan ng Diyos na nagkakasala ka araw-araw, gagawin ba ni Kristo to? Yung Diyos Ama nagkasundo, tsaka yung Diyos Anak nagkasundo. Oh. So, ibig sabihin mga kapatid, kung meron man talaga na unang nakakaunawa na tayo ay makasalanan, walang iba kundi ang Diyos mismo. Kaya dapat, tayo mga tao, unawain din natin ang ating sarili at ang kapwa natin na tayo ay makasalanan. Kaya pag ang kapatid mo ay nagkasala, patawarin mo o mong husgahan. Makasalanan ka rin eh. Kapag ang kapatid mo ay nagsinungaling, huwag mong i-post sa Facebook. Oh. Kung ikaw ay pastor, nagkasala yung membro mo, huwag mong ipulpito. Makasalanan ka rin. Oh. So ano ang pinaka-suma total ko rito mga kapatid? Kung ang Diyos naiintindihan na tayo makasalanan, unawain din natin na ang mga kapwa natin makasalanan at lalong-lalo na tayo, unawain din natin ang sarili natin na tayo makasalanan. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Tao kayo, nagkakasala kayo. Kaya ang ginawa ni Kristo, pinatawad na lang ang ating mga kasalanan. Yun ang amazing doon. Dahil ang tao ay makasalanan, ang ginawa ni Kristo, binayaran niya, pinatawad ang ating mga kasalanan. Basa, Ephesians 1:7. Tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang dugo. At sa gayon ay pinatawad ng ating kasalanan. Ganong kadakila ang kanyang biyaya o kagandahang loob. Kaya si Kristo ay umako ang ating mga kasalanan kasi naiintindihan nga tayo makasalanan. Kaya walang dahilan para umabuso ka sa kasalanan at walang dahilan para humingi ka ng tawad sa Diyos araw-araw dahil sa iyong kasalanan. At wala rin dahilan para maging feeling banal ka. Yung mga post ngayon, no? So, meron kasi mga post na regarding doon sa sinasabi niya na ang adultery is sin, ang paglalaro ng computer games ay kasalanan, mga ganun, no? Ang pag-TikTok ay kasalanan. May page na ganun, tawa ako ng tawa, sabi ko, Lord. Tapos meron pang yung mga post na ang LGBTQ ay kasalanan, ang pakikipagrelasyon sa parehong ay kasalanan, kaya lumayo kayo sa mga taong, mga ganun, layuan daw yung mga ganun tao, Diyos ko Lord. Si Kristo, inaabot ang mga kasalanan, pero ko lalayuan mo yung tao dahil makasalanan. Hindi po yan ang diwa ng Christianity. Ang diwa ng Christianity is abutin ng mga tao.
Di ba? Yung ang abutin natin ang tao. Tapos meron pang mga posts ako dati ng mga kasama ko sa simba, mga pinopost nila. Walang ginawa kundi takutin ng tao sa impyerno eh. Oh. Oh. Tinatakot ng tao tungkol sa impyerno. Imbis na ituro yung gospel na anong solusyon dahil makasalanan tayo. Tandaan nyo mga kapatid, makasalanan talaga tayo. Sinasabi talaga ng Biblia. Pero hindi nila tinuturo yung bida, si Kristo, na ano ginawa ni Kristo. Oh. Diba? So, yan yung nagpapatunay na mayroong covenant talaga ang Diyos. Oh, isa pang verse. Sabi sa Lucas chapter 22, verse 20. Then din naman dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan. Sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan daw ng Diyos. No? Na pinagtitibay ng aking dugo. So dalawa, no? Aking dugo, bagong tipan ng Diyos. Oh. Bagong tipan ng Diyos, wherein Ama, na pinagtibay ng aking dugo. Dugo ni Kristo. So sino nag-usap na naman dito? Diyos Ama at yung kanyang dugo. Alangan naman si Kristo rin yun. Pinagtitibay ko to na pinagtitibay ng aking dugo. Ano yun? Pinagtibay mo na, pinagtibay mo pa. Anong connect ng Ama doon sa kanyang dugo? Ay nasa sulat niya sa Hebreo. Basahin po natin. At dahil dyan, nang si Kristo na parito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos. Kinaukausap niya ang Diyos. Ang mga pag-alay, pati ang mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig ng damba na dalhin. Hindi mo na kinalugdan ng mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. I will do your will. I surrender to your will. Oh, sino kausap ni Kristo rito? Ang Diyos, alang naman siya rin yun. Ang ibig sabihin, I surrender to myself. Sinusuko ko po ang aking sarili ko sa iyo, Edwin. Ano yun? Ibig sabihin, kausap niya rito ang Diyos Ama. Kalito ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Ayon sa sinasabi sa kasulatan tungkol sa akin. Oh. So, kung ang si Kristo ay kinakausap niya ang Diyos dito tungkol sa bagong tipan na kanyang sinasabi, ibig sabihin, sila yung nag-usap. Sila yung may covenant, hindi tayo. Hindi kagaya sa Old Testament, ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham na sa magitan ng lahi mo, dadami ang iyong lahi at magiging way para sa ikaliligtas ng tao. Para sa mga hentil. Oh. Yun yung covenant niya. Pero dito, iba yung covenant sa bagong tipan. Ang covenant dito ay sa pamamagitan mismo ng Diyos, Ama at Diyos Anak. Oh. Diba? So, yan ay nagpapatunay na talagang sila yung nag-uusap. Hindi nakipag-covenant ang Diyos sa tao. Nakipag-covenant ang Diyos Ama sa kanyang anak. Oh. Oh. Halimbawa, isa sa covenant na tinapos si Kristo ay tayo ay pinagpala at pinaburan. Kaya yung mga anak kay Kristo raw ay pinagpala at pinaburan. Ang Diyos Ama ay pinangako yun na papaboran ng kanyang anak. Dahil sa kanyang anak, papaboran ka. Kaya mahihiya ang Diyos Ama sa anak kapag hindi kanya pinaboran. Inuulit ko, analogy ko lang to bilang tao, wala sa Bible to, pero ito analogy ko lang to. Naniniwala ako na mahihiya ang Diyos Ama na hindi ka pagpalain dahil sa kanyang anak. Talagang magpapalain ka, talagang ililigtas ka, talagang magagalingin ka, talagang ikaw ay gagawing banal sa mata ng Diyos. Kasi hindi nga tao nag-usap dyan sila mag-ama nag-usap. Recipient lang talaga tayo.
Tayo ay recipient lang. Isa pang verse, nagpapatunay. Pag may nagtanong sa inyo na ang bagong tipan ay usapan ng Diyos Ama't Anak, ito pang verse. Sabi sa Lucas chapter 22, Lucas 22:42. Sabi niya, ito yung panahon na nananalangin si Jesus sa Gethsemane. Sabi niya, Ama, kung maaari po sana, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ano ba yung kopang ito? Yung saro ng pagdurusa niya. Kung siya masusunod, ilayo mo to, Panginoon. Ngunit, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So dumating pala yung oras na sobrang discouragement ni Jesus Christ. Nasabi niya ng Panginoon, kung maaari sana, huwag na matuloy ito, pero hindi kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ibang Kristiyano naman, in-apply ito. Ibang mga perverted gospel, in-apply ito. Na ayan kapag ikaw'y nananalangin sa Panginoon, huwag kang hihingi basa-basa. Dapat kung ano kalooban ng Ama, yun ang masusunod. Ko? Sabi ng Diyos, pinaburang ka na, tapos sasabihin mo, let thy will be done ka pa. Alam nyo, ito yung mga wrong application ng mga Christian, mga ibang mga born again Christian na kagaya natin. Si Kristo, masyado nilang ina-idol masyado, pati yung hindi mo dapat gawin, ginagawa mo rin. Hindi ka naman inutusan ng Diyos na manalangin sa Diyos na kalooban mo masusunod. Si Kristo lang may gawa noon. Tumungo to, let thy will be done. Kapatid, mag-a-abroad ka ba? Hiningi mo ba, pinag-pray mo ba, nananampalataya ka ba sa Diyos na makakapag-abroad ka? Alam mo, sagot sa'yo ng mga perverted, let thy will be done. Kung anong kalooban ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos na maghihirap talaga ako, di makapag-abroad at maghihirap kami, let thy will be done. Diyos ko, Lord, ligaw. Let thy will be done ka pa. Ang Diyos naman, masunurin. Kung let thy will be done, sige, hindi kita pag-a-abroad din. Let thy will be done pala eh. Pero ang sabi ng Biblia, pinaburan tayo ng Diyos. Sabi ng Biblia, ano man hingin mo, ibibigay sa'yo. Tapos ikaw, let thy will be done. Ano yun? Contradict, di ba? So, ibig sabihin, itong prayer na to ay hindi ito sa'yo. Hindi mo to dapat ipag-pray. Hindi naman si Kristo ikaw eh. Si Kristo ka ba? Hindi ka naman si Kristo eh. Bakit? Di papako ka ba sa krus? So, nakakita ng ganun, Lahat na lang i-apply mo. Hindi nga sa'yo ito eh. Ngayon, balik ulit tayo sa pinag-uusapan natin. Isingit ko lang naman yon. So, ibig sabihin, may usapan sila. Hindi kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ano ba kalooban ng Ama? Na maparusahan ang kanyang anak talaga. Na binasa natin kanina sa Isaiah. Okay. Wait lang po isang verse pa ho. Diyan tayo matatapos. John chapter 6, verse 38. Sabi, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Binigyan din ni Jesus dyan ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama na pinapakita sa atin na may kasunduan talaga sila sa isang mission niya sa bagong tipan. At ito ang kanyang kalooban. Huwag hayaan mapahamak ang kahit sino man na may binigay niya sa akin, kundi bubuhayin ko siya sa huling araw. Ano pa ba? Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun pala yung covenant nila at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Kasama rito yung second coming, kasama rito yung rapture. Sabihin mula born again hanggang rapture, kalooban ng Ama yun na dapat niyang gawin. So guys, ang daming verse sa Bible, ang nag-usap sa bagong tipan ay ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Walang kinausap na tao. Hindi si Pablo ang kinausap niya. Hindi si Juan. Hindi ko sino man tao. Kundi ang nag-usap dito, between Father and Son lang, sila mismo. Nagpapakita na desisyon ng Diyos na abutin tayo.
Nagpapakita na ang Diyos ay hindi suplado. Nagpapakita na ang Diyos ay mahabagin at maawain. Puno ng biyaya. Hindi tinuturo ng mga iba nagtuturo na ang Diyos ay nagpaparusa. Di ka lang nakapag-tights, magnanakaw ka na. Sus. Ninanakawan niya ang gawain ng Diyos, kaya mag-ika po kaya. Oh. Puro condemnation ng mga tinuturo ng mga yan, sa totoo lang. Kaya wag na kayong pabudol dyan, mga kapatid. Basahin niyo ang Biblia niyo. Oh. Ganito kayo magbasa ng Biblia. Si Kristo dapat ang nakikita natin eh. Sala lang, Hebrews chapter 9 verse 14. Higit ang magagawa ng dugo ni Kristo sa magitan ng walang hanggang espiritu. Olo, hindi lang pala ang nag-usap dito yung si Kristo, pati rin pala ang banal na espiritu dito, kasama na. Oh. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog ng walang kapintasan. Yung palang ginawa ni Kristo, para sa Diyos pala yun. Para mapagpalubag loob. Sabi nga sa Bible na na si Kristo ang ating propitiation. Sa Tagalog, pangpalubag loob. Dahil ang Diyos ay galit sa kasalanan. Ngayon, ang ginawa ni Kristo, inako niya yon. Bilang pamlubag loob sa Diyos, namatay siya para sa atin. At saksi rito ang banal na espiritu, no? Ibig sabihin, hindi lang pala Diyos Ama, Diyos Anak ang nag-usap. Sa bagong tipan, pati rin pala Diyos Espiritu Santo. Lahat sila nag-usap na kailangan mamatay ni Kristo para tayo bayaran. At balang araw, pakasalan tayo ni Kristo. Lupit nga nun. Iba talaga ang turo ng Christianity. Nakakamangha talaga. Namatay si Kristo para sa kanyang iglesia, para pakasalan balang araw. Grabe si Lord. Ito, no? Ang kanyang dugo ay lumilinis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong kasunduan. Kasunduan nino ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo, lahat sila. Ano ibig sabihin ng tagapamagitan? Si Kristo ang namagitan sa tao at sa Diyos. Nag-usap-usap sila na ako mamamagitan sa tao, akong kakausap sa tao, magsasakatawan tao ko. Mamamatay ako para sa kanila. Yung dugo ko ang magbabayad ng kanilang kasalanan, o Diyos. So ano sagot ng Espiritu Santo rito? Ito, no? Sa magitan ng walang hanggang Espiritu. Di ba? Ang ganda-ganda ng ginawa ng Diyos sa atin. Nagpapatunay na naiintindihan tayo ng Diyos. Dahil dito, makakantam natin ang tinatawag na Diyos ng walang hanggang pagpapala ng kanyang pinangako. Oh. So, malinaw na sa ating mga kapatid na hindi tao ang kausap ng Diyos sa bagong tipan. Ang kausap ng Diyos sa bagong tipan ay ang kanyang anak, ang banal na espiritu. Sila nag-usap sa bagong tipan. Kaya wala tayong ipagmamalaki, wala tayong taong itataas. Hindi si Abraham, hindi rin si Apostol Pablo, hindi siya. Kundi wala, iisang tao at Diyos lamang ang itataas natin, si Kristo Jesus. Dahil siya nga ang tagapamagitan, linaw dito, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong kasunduan. Oh. Sino ang bida? Si Kristo. Oh. Pero yung iba nagtuturo, bida, reliyon, bida, sama nila, bida yung kanilang mga events, kanilang concert, bida ang kanilang concert, bida ang kanilang retreat, bida ang kanilang samahan. Ang Diyos ko, Lord. Ayun lamang po mga kapatid. I hope na sa munting pag-aaral na ito ay may natutunan po tayo kahit pa paano. At pinalangin ko kanina na ang Diyos ang mangusap
Ipagpaumanin niyo po kung aking mga pananalita ay tono na akala mo na parang pagalit. Hindi naman po ako galit. Kasi po ang salita ng ng Diyos kapag tinuturo mo, talagang mapapasigaw ka eh. Kailangan mong ipangaral ng tama. Yun po ang layunin ko. Walang gagawa nito mga kapatid. Walang preacher gagawa nito na maging matapang laban sa mga perverted gospel. Kailangan na ilantad eh. Kasi masyado ng malala. Tinatago tayo ng isang kahipokriton sa simbahan eh. So panahon na mga kapatid, para magising na tayo. Panahon na para ma-rebuke tayo. Matuwid tayo sa mga ganung bagay. Pasensya na kayo, conviction ng Diyos sa akin to, nasabihin yung totoo. Kaya sa mga nakakaunawa, maraming salamat at pwede na kayo magtanong po. O sige, yung babae lang, si Maricena. Maricena, pwede na po kayo magtanong. Ay, good evening po, Pastor, and good evening po sa lahat ng mga kapatid natin. Charito. Salamat. Salamat po. Sige po. Go ahead po. Pastor, yung gusto ko lang po magkaroon po ng mas malinaw pa po na explanation yung tungkol po doon sa tungkol po sa Diyos Ama, Diyos Anak at saka ng Diyos Espiritu. Kasi po yung marami kasing nagsasabi, lalo na yung mga INC na kung si Kristo ay Diyos at yung Ama ay isa sila, sino daw po yung kausap ni So yun po. Kasi dapat natin maintindihan na ang Bible, hindi mo pwedeng, yung mga meron dyan bagay na literal, may bagay dyan na lamang, parang metaphor lang o figure of speech. Tingnan mo bigyan muna kita ng isang simpleng explanation na matibay na explanation sa Biblia. Kung gusto mo talaga natin malaman kung ilan ba talaga ang Diyos, malalaman po natin yan sa Genesis. Wait lamang po, palit lang po ako ng sharing. So, tandaan po natin, ang rules ng ating hermeneutics sa pag-aaral, hindi ka magbibigay ng interpretasyon sa Bible. You should not interpret the scripture unless kunin mo yung meaning ng sinasabi ng scripture. Sa Genesis chapter 1 verse 1, sabi rito, nang pasimula pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ngayon ang tanong, sino yung Diyos dito? Ito ba ay Diyos? Diyos Ama, Diyos Anak, o ganon ba? Alamin natin kung ano meaning ng Diyos dito. Ngayon, ang pinaka-the best niyan, at pinaka-accurate, at hindi nila pwedeng pabulaanan. Dahil alam naman natin na ang Hebreo, ang tunay, tunay na lengguwahe ng Bible. Yung sinabi mismo ng Bible doon malalaman sa Hebreo. Huwag tayong padaya doon sa mga translation na yan, na English, Tagalog na yan, yung mga yan, sablay yan, karamihan yan, sablay. Kailangan mong tumingin sa original, di ba? O ganito lang yan. Bibili ka ng sapatos. Siyempre, huwag ka nang bumili ng ng mga China, gawang China o gawang class A. Bumili ka ng original. At ang mabibili mo yung original doon mismo sa mall, sa Nike mismo. Mahal nga lang siya. Ganun din sa Bible. Marami yung mga class A na translation, kagaya nito, Tagalog na to, iba't ibang Tumingin ka sa original. Ano ba yung original sinabi? Ang original dito ay Hebreo. Ang Old Testament Hebreo, ang New Testament ay Griego. Kaya ano ba yung sinabing Diyos dito? Ilan Diyos ba to? Ito ba ay singular o plural? Diba? Tingnan natin. Ang sabi rito, no? In the beginning, God created. Yung God dito, nakita nyo ba? Ayan, no? Ang salitang God dyan ay Elohim. Elohim. Ay nakalagay, plural. Hindi ba nakikita? Plural, Hindi ko lang magalaw, Plural. Ayun, Yes po, nakikita ko po, Pastor. Nakalagay dyan, di ba, plural? Ano gusto nyo?
Dapat nyo kasi maintindihan na ang salitang Diyos ay plural. Oh. Nakalagay dyan gods in ordinary sense but specifically used in the plural thus. Supreme God. Oh. Okay. So, ibig sabihin, hindi lang pala iisa ang persona ng Diyos. Basahin natin. Nang pasimula pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa at ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim o okay. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. O, basahin na yan ha. Sabi rito, no? Doon tayo sa paglalang na ng tao. Sabi rito, no? Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin. Natin. Hindi naman sinabi ng Diyos na ngayon ko lilikhain. Ko. Ngayon ko lilikhain. Sabihin naman ng mga iglesia, kausap ng Diyos dyan, anghel. Anghel daw ang kausap, kaya natin. Ibig mo sabihin, ang mga anghel, creator din. Saka nakakita niyo anghel, created being, tapos creator. So, ibig sabihin, hindi anghel ang kausap dito. Isang kapwa niya, co-creator. Yan sa King James, para sigurado. Sabi, tingnan mo sa King James. King James, tingnan tayo sa King James. And God said, let us, dito us, make man in our image, after our, puro our, and let them have dominion over the fish of the sea, etc., etc. Yung our at yung us nagpapatunay na may kausap ang Diyos, na meron siyang, di ba? So, dyan pala, nagpapakita na, oops, maging ano na tayo, alarming na tayo, na ang sinasabi pala ng Biblia, ay hindi lang iisang Diyos ang personan dito. Sabi nila, ano yung sinasabi na iisang Diyos? Yun po yung metaphor lang po yun. Porque iisa, di ba yung mag-asawa, ganun din. May babae at lalaki, pero sa mata ng Diyos sila ay iisa. Ibig sabihin nung nagkakaisa sila, iisa sila ng isip. Dapat nyo kasi tingnan nyo, kung sasabihin nyo iisa lang Diyos, ano to? Let us. Sino kausap ng Diyos dito? Sarili niya. Ay tara, gawin natin. Gawin natin, ikaw rin yung Diyos, ako rin yung Diyos, kausap niya sarili niya. Ano kapatid, mahirap po yun. Nakakita na ba kayo ng tao kinakausap yung sarili niya? Kausap yung sarili mo, pero ikaw rin pala yun. Ano yun? Edi ang Diyos pala, parang sinasabi nyo, ang Diyos may psychopathic problem. Kausap niya sarili niya. Si Jesus Christ nga kung kausap niya, kung iisa ng Diyos, ba't pa siya tumingala sa langit? Panginoong Jesus, siya rin kausap niya, pero tumingala pa siya sa langit. Di ba? So, mga kapatid, dinadaan ko lang sa pilosopo, pero, yan Biblia may sabi, bakit di nila matanggap? Okay. Ngayon, sino itong Diyos na to? Alam naman natin ng si Yahweh, Diyos Ama. Understood na yun, may Diyos Ama. Si Jesus Christ, Diyos. Sayin natin. Si Jesus ba ay Diyos? Tao daw. Talaga? Basahin natin. Sabi sa verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad na kay Kristo. So ano daw ba si Kristo? Verse 6, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya manatiling maging kapantay ang Diyos. Pero dito muna tayo dumiin, ang linaw dito. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos. King James, tingnan natin. Let this be mine over you.
Si Jesus Christ who is being in the form of God. Form. Pag sinabing form, ayan, no? True ID, adjustment part, shape. Form. Siya nga. Diyos nga siya. Form. Kaanyuan ng Diyos. Nakakita na ba kayo ng anghel pero anyo ang Diyos? O hindi Diyos yun, anghel pa rin yun. Pero siya, Diyos siya, form of God. Sa Tagalog, hugis ng Diyos. Siya ay Diyos talaga. Siya ay talaga. Oh. Oh. Banal na Espiritu, Diyos ba? Oh, basahin natin kung banal na Espiritu ay Diyos. Acts. Sa Acts chapter 5, merong senaryo dito eh. Acts chapter 5. Ito yung mga ilang verse lang na nagpapatunay pero meron akong separated na pag-aaral dito. Pag-aaral natin ng Trinity pagdating po ng July. Aaral tayo ng Trinity. Pero pahapyawan ko muna kayo. Sabi sa Acts, no, di Diyos Ama, check na. Diyos Anak, check na. O, Diyos Espiritu Santo, punti natin kung check. Ito yung istorya nung si Ananias at Sapphira, namatay sa pira. Namatay sa pera pala. Namatay sa pera. Dahil yung sa ikapu nga, parang ganun. May senaryong ganito dito nung araw. So, sabi rito ni Pedro, no, Ananias, ba't ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Tandaan nyo nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Malaking E, malaking S, capitalized, is Holy Spirit to. So, sinong tinutukoy? Holy Spirit. Yeah. Okay. Bakit to binawasan ng pinagbilinan mo sa lupa, ng lupa? Sabi doon na nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Sabi niya, bago mo pinagbili ng lupa, hindi mo ba mo ngayon? O. Ba't nang huli? Bakit mo naisipang gawin yun? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, pero tinutukoy rito, nagsinungaling ka sa Diyos. So, ibig sabihin, ang ibig sabihin ba nito, ang Espiritu Santo ay Diyos? Oh. Kayo na lang magbasa ng grammar niyan, Maraming mga verses pa mga kapatid, pero isa lang yan. Sa napakaraming verses nagpapatunay na ang Espiritu Santo ay Diyos. Oh, ito pa. Sabi rito, kahit habang kayo'y humahayo, gawin ninyo alagad ko ang mga tao at ang bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama. Sino ba yung Ama? Diyos to, di ba? Bautismuhan daw sa pangalan daw ng Diyos. Ibig sabihin, pangalan ng Ama. Ang Ama ay Diyos. Pangalan daw ng Anak. Ang Anak ay Diyos. Pangalan ng Espiritu Santo. Ba't nilagay ang Espiritu Santo rito? Diba? So, nagpapatunay dito mga kapatid, they are the persons of God. Yeah. So kapatid, sa tingin ko, yan lang po muna ang aking mabibigay na verse regarding sa Trinity, at pag-uusapan po natin to sa month of July. Mas magiging malinaw to kapatid, no? So sa ngayon, yun po muna masasagot ko regarding po dyan, na yan po yung mga verse na nagpapatunay na ang banal na Espiritu po, ang Diyos Anak, at ang Diyos Ama, they are in unity of one, nagkakaisa sila, but they are plural talaga. Iba talaga. Kulang na lang sabihin ko sa inyo, 3 Diyos Kulang na lang sabihin ko ganun Kaya nga lang, maraming matitisod sa akin Yung mga religious, mga tao. Pero ganun po yung kapatid. So I hope na naintindihan nyo rin, mga nakikinig. Yes po, salamat po, Pastor. Charito po, papasalamat, ibabahagi ko lang din po na dahil nga po sa pakikinig ko po din sa inyo dito sa YouTube channel, naintindihan ko din po yung finished work of Christ. And then nung time na yun ay pumunta po ako ng TikTok at hinahanap ko po yung mga perverted gospel na mga pastor doon, ang dami. So salamat sa Diyos kasi talagang dati hindi sila naniniwala talaga sa usas. Ngayon talaga halos lahat sila doon, Pastor, usas believers na talaga. Kaya salamat, Lord. Amen. Kasi tayo ng naunahan kagad tayo ng ibang nagtuturo na
kulto yung osas na yan, mali yan, naabuso ka sa kasalanan dyan. Ganyan ang ano yan eh, yan ang tinataksang demonyo sa atin nung araw. Eh ngayon, kahit ako rin naman nun eh, anti-osas din ako nung araw. Totoo lang. Doon naniniwala dyan. Tingin ko, ano, aabuso tayo sa kasalanan, tinuturuan nyo kayo magkasala, dinadala nyo kami sa impyerno. O ganun din ako nung araw, pero hindi. Naging malalim lang talaga, magpakalalim ko lang sa salita ng Diyos. Yung mabuhay naging ganun talaga, maintindihan mo na yung palang kinakalaban mo, yung palang dinidebate mo, eh yung palang tama. Yun, eh, Yes, Pastor. Tapos, add ko lang din po pala, salamat po kasi natuto po ako sa inyo ng proper hermeneutics po at saka yung pagdi-divide po talaga. So, thank you, Pastor. And Charito, God bless you po. glory to God po. Oh, dunong po ng Diyos po yun. Salamat din po sa inyong pag-appreciate din po. Salamat din po doon. Apo. Okay, so maraming salamat po, Maricena, sa inyong tanong. Laking tulong po ng tanong niyo po para sa karamihan. Okay, so next tayo. Sige, si Renato Thomas. Sir Renato, pwede po kayo magtanong po uli sa akin. Magandang gabi po, Pastor. At saka Edwin. Magandang gabi po. Opo. Magandang gabi po. Likewise yung mga ano natin, yung mga followers niya sa lahat kayo dito. Magandang gabi po. Naway sa atin lahat ang pagpapala ng Panginoon. Sa akin pong katanungan tungkol lang po ito sa dalawang panig na ang aking tatanungin tungkol sa under the law at sa gospel of grace. Kasi naging komplikado para sa akin ito kasi doon sa Lucas, the rich man and the beggar, alam naman siguro natin yun, yung pulubi, yung mayaman. Hindi ko alam kung ito yung metaphor or figure of speech. But no time na naalala nung mayaman, yung lima niyang kapatid, kasi nandun sa Hades ang pagdurusa eh. Meron siya 5 kapatid, naalala niya na sana wag sila mapunta doon sa kinalalagyan niya. Pero sumagot si Abraham, ama natin si Abra. Ang sabi, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Ibig sabihin, dalawang panig yung binanggit doon. Alam naman natin kung kay Moises is under the law. Yung propeta na binabanggit doon, no other than yung pinaniniwalaan natin, gospel of grace. Ibig sabihin, naging complete yun na pareho yung under the law at saka yung gospel of grace. Binigyan ng karapatan ni Abraham makinig yung mga kapatid doon sa kay Moises at ang mga propeta. Pero naging sa akin yung pastor, naging komplikado sa akin yung gano'n na meron din palang chances yung mga taong nandun sa under the law, kasi yun ang sinabi ni Abraham eh. Sa mayaman eh. Para wag na mapunta rin sa kinalalagyan niya. Bigyan niyo lang ako ng isang quick na paliwanag sa regard nito. Kasi nagiging komplikado sa akin. Sige po. Okay. Okay, ganito po yung kapatid, ano? Teka lang may pinalang ipapakita sa sandali. Wait lang Okay, kapatid, so ganito yan, no? Ito yung mapa natin, di ba? Dispensation, kapatid, ang dapat nating maintindihan dito. Kasi pag sinabing law, more on works to, at pag grace a church, ang ating ay si Kristo. So, ibig sabihin, ito yung istorya ng Bible. Ang books of Bible, kung babasahin nyo, mula Genesis hanggang Exodo, panahon pa ng grace yun, taste of grace, pero pati ng Exodo, hanggang sa panahon ng bagong tipan na libro,
panahon ni John the Baptist ay consider as Old Testament. At nung nabubuhay pa si Jesus Christ dito sa lupa, bago siya ipako sa krus, ang mga tinuturo niya ay nasa panahon pa siya ng dispensation ng law. Nasa Old Testament pa rin. Ang talagang New Testament talaga ay magsisimula sa Book of Acts. Dito po yun. Kasi nga, ang usapan kasi, dapat kasi natin maintindihan na iba yung Old Testament, New Testament sa Old Covenant at New Covenant. Kapag Old Testament, ito po yung mga libro, Old Testament books. New Testament, ayun po yung magsisimula yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan, Gawa, etc. Yun po ay canonization ng libro. Pero ang totoo talagang Old Testament and New Testament ay matatapos ang Old Testament sa pagkamatay ni Kristo. So, ibig sabihin, yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan, nasa dispensation pa sila, nasa panahon pa yan ng Old Testament. Hindi pa namamatay si Kristo dyan eh. Okay? So, ibig sabihin ng kapatid, yun ang dahilan kung bakit sa Hades, ang nakita ng mayaman ay si Abraham, amang Abraham. Sinong amang Abraham? Bakit? Law eh. Nasa law of Moses pa sila. Remember, si Jesus Christ, namuhay siya under the law. Sabi sa Bible, di ba, Galatians, siya ay namuhay under the law. Sinabi rin niya, naparito ko, hindi pa walang bisa ang kautusan, kung dito pa rin. Nung tinupad niya ang kautusan, sabi sa Romans 10:4, natapos ang kautusan. Sabihin, hindi nilabag ni Kristo yung may tumupad na ng kautusan. Wala nga makasunod sa kautusan eh. Si Kristo na lang ang tumupad. Kaya yung mga tinuturo ni Jesus Christ during His lifetime before the cross, that is considered as an Old Testament part of the Bible. Nasa dispensation pa yun. Kaya nga sa panahon na ito, kung tatanungin mo si Christ, paano ba maligtas, Master? O sumunod ka sa 10 utos. 10 utos ang tinuturo ni Christ dito. Tsaka pangatlo, sino ba ang kausap? Mga Hudyo. Wala pang Kristiyano sa panahon na to. Hindi pa malinaw ang katuruan ng Christianity. Kasi nga, ang sabi sa Bible, ang bagong tipan ay magsisimula sa cross, sa pagkamatay ni Kristo. At ang sabi diba sa Bible, diba, that by the death of testator, kailangan mo muna mamatay ang testator para magsimula ang bagong tipan o yung New Testament. Kaya ang actual talaga na dispensation nagsisimula ang bagong tipan sa Book of Acts. Nagsimula kay Peter hanggang kay Paul, from Jews to Gentiles, Israel to Church, from science to faith, from water to believe. At since nandito na tayo, ang dapat nating huling pinag-aaralan, ang ating dapat tinutupad na panahon na tumingin tayo sa katuruan ni Pablo ng mga hentil sa church. Dito pa lang ang hentil. Dito wala pang hentil dito. Kaya huwag kayong magtaka, ang laman ng Hades ay nasa pagitan, nagpakita doon si Abraham. Tapos sabi di ba ni Abraham doon, sabi ng mayaman di ba, Panginoon, kung maaari po sana, pabalikin mo po ang aking kapatid na si Lazaro para pangaralan yung mga kapatid ko, 5 kapatid. O ewan ko, may sinabi na 5. Basta kapatid. Para mabalaan, sila. So, ang sagot diba ni Abraham, nandun yung libro ni Moses. Ibig sabihin, tumupad sila dun sa kasi nga, Hudyo ang kausap eh. Kaya nga, amang Abraham ang tawag eh. Nataka ako sa mga ibang Kristiyano, nakikiama rin sila eh, amang Abraham. Anong Abraham? Bakit Hudyo ka ba? Kristiyano ka eh. Bakit nakikiama ka? Father Abraham. Kakanta-kanta pa yung mga yung sa kindergarten, nung bata kami, Father Abraham, many children. Diyos ko, Lord. Di naman tayo Hudyo, nakikifather ka. Di mo naman ama si Abraham eh. Ang ama mo, ang Diyos. Ang ama mo, tatay mo. Yan ang problema sa atin eh. Yan ang naging problema kapatid sa religion. Adapt nang hindi nila alam kung ano ina-adapt nila. Kung hindi natin naiintindihan ng history o dispensation, okay, para hindi kayo malito, no? Hindi to dispensation, history na lang, history. Ito yung history ng Bible.
na ang Bible ay nagsimula sa creation, na ang Bible ay nagsimula sa covenant ni Abraham, nagsimula sa covenant ni Noe, hanggang sa simula sa panahon ni Moses, nagkaroon ng law, natigil ang paghingi ng tawad sa kasalanan ng panahon ni John the Baptist, na sabi, babautismohan sila, pero si Jesus Christ ang tinutukoy niya. Yan po yung history po yan eh. Ito dapat pinag-aaralan natin to, tapos after ng cross na bago ang bagong tipan. Nauna si Pedro nangangaral ng pagbabautismo, pero kay Pablo hindi na kailangan. Na yung pala ay sa mga Hudyo yung bautismo na. Ganun po dapat pinag-aaralan natin tong history, pati nga tong future na andito na ang Bible kompleto, past, present. Present nandito tayo sa future, pag nag-rapture, pinag-aaralan na natin to sa katapusan ng mundo series, habang nagkakagulo sa lupa, tayo mga nasa langit, bababa tayo kasama mag-hari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, new heaven and new earth, etc., etc. Sinulat na ng Bible kung ano yung magiging istorya ng mankind. Dapat dito tayo tumingin. Gumawa tayo ng ganito, dispensation. Kaya yung ano man yung mga sinasabi ni Christ during this time, ito ay tumutukoy, ang kausap niya mga Hudyo. Kaya sabi nga 'di ba ni Abraham, nandiyan yung mga sulat ni Moses o yung Pentateuch wala pa naman kasing Old New Testament noon, hindi pa nasusulat eh. Kaya ang binabanggit ni Abraham do sa illustration ni Christ, sundin niyo yung Bible, sundin niyo yung sinasabi ni Moses ng mga ibang mga propeta. Yun po yung context po noon. Tapos ang tanong, sinong kausap? Nung panahon na to mga Hudyo. Kaya nakakahiya pong sabihin natin sa sarili natin, ama tayo, amang Abraham. Di mo naman ama si Abraham eh. Di ka naman Hudyo eh. Ang ama natin ang Diyos. Ang ama natin yung magulang natin, ang totoong ama. Tsaka di ba sinabi rin naman ni Christ din yun, di ba? Kaya mga kapatid na Renato, dispensation po, nasa dispensation pa sila about bakit ganon. At sa part 13 po at part 14 ng 15, pag-aaralan po natin yung mga regarding dyan sa pagpunta sa impyerno na yan, mga namamatay na nangyari sa kanila. Tatalakayin po natin yan. So for the meantime, nais ko lang po sagutin yung tinatanong nyo po sa Renato po, na yun po yun. Salamat po, Pastor. Yun lang kasi naging ano ko kasi lahat halos ng perverted. Pagka when we talk about the salvation, kasi ginagawa nilang materials yan eh. Yung chapter na yan eh, yung sa Lucas 16 na yan. Ginagawa nila yung materials sa pagduduktong ng mga salvation. Kasama na rin yung Mateo bumayo kayo gawin yung alagad ng mga bansa. Kasama yan, yung yan, rich man and the beggar na yan. Yan ang talagang pinatotohanan nila talaga na yung pagpunta diyan sa yung mga patay mas nakakaalala sa ating mga buhay. Yan isa sa mga panakot nila sa salvation. Yan ang ginagamit talaga nilang mga materials na ginagamit nila. But anyway, nakita ko na yon. Ayun, yun na lang, wala kasi ako dito, Pastor, yun sa bautismo. Hindi ko na narinig yun eh. Nung sa bautismo, nagkaroon ng problema pero sa YouTube, panoorin niyo po, nasa YouTube po. Nasa YouTube yung sa about the baptism. Kasi naging complex sa akin yun kasi si Ananias, after the persecution of Christian, kay Pablo, kay Apostol Pablo, binautismuhan siya ni Ananias, yung kaibigan niya. Kaya yun yung bagay pa rin na isa pinangahawakan nila na ang bautismo is essential sa pagiging isang Christian. Anyway, nakalipas na yun, siguro papanoorin ko. Salamat, Pastor, sa available po yun. Available po yun, kapatid na Renato, sa sa YouTube. Salamat, Pastor, at magandang gabi. Magandang gabi po. Salamat po. Okay, so
9:54 p.m. Sa tingin ko, kapatid, i-wave na natin ng 5 minutes. So maraming salamat po sa mga umaten. I hope mga kapatid, no, may natutunan po kayo ngayong gabi. At tandaan nyo po, no, anuman po yung ating kahilingan sa Diyos, wala hong masamang humingi. Hingi tayo, hingi lang, hingi lang. Tapos nating humingi, pag na-realize natin na kalooban nga ng Diyos yung ating hinihingi, i-claim na natin. Pasalamatan na natin ng Diyos. Salamat, Lord, sa aking hinihingi na tinupad mo na. Salamat. Aantayin ko na lang to, Panginoon. At mag-antay po tayo, wag po tayo mainip. Ang Diyos, hindi, bagamat pinaghihintay niya tayo, hindi po siya late para hindi niya ibigay yung mga hinihingi natin. Napakabait po ng Diyos natin, mga kapatid. Sobra lang. Kung maano lang, kung lalawakan lang natin ng unawa natin at maging matiyagalan tayo, wag magduda, wag tayong matakot na manalangin, mag-antay. Tandaan nyo, the best, ang Diyos magbigay the best. Experience na po namin yan, ang Diyos, hindi mo sukat akalain na mas maganda pala yung plano niya doon sa plano. Amen. Kaya wag po kayong wag kayong manghinaan ng loob. Kasi sa ministries na nagdududat na panghihinaan ng loob, lalong tatagal yan. Ako sa inyo para hindi kayo mainip, i-focus nyo ang inyong isip sa ibang bagay, hayaan nyo na ang Diyos dyan. Pag-focus kayo sa iba para hindi kayo naiinip. Kasi kung pinapokusan nyo yung hinihingi nyo, hanggat inaantayin nyo, lalong tumatagal yan. Iwan nyo kayang antayin, basta magtiwala kayo sa Diyos na darating yan sa tamang oras. So, yun lamang po mga kapatid. Salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Good evening to all. Thank you po. Lord. Thank you so Magandang much. gabi sa lahat. Thank you. Salamat Love you, Jesus. Narito sa ating lahat. Pastor. Magandang gabi po. Salamat. Silver. Salamat. Thank you. Thank you so much. So, Night po sa lahat. good night day. Okay, maraming salamat po mga kapatid. Mahal na mahal ko po kayo. Hindi po kayo iba sa akin. Tayo po ay nasa iisang katawan ni Kristo. God bless po sa ating lahat at manatili po tayong malaya.